Magandang araw Pilipinas, bayan kong liyag. Eto na naman, may video na naman tayo. Reaction ulit dito sa video pa rin na to ni Banat Bay, tungkol naman kay Vice Pangit. Ay hindi, masama man light eh. Tawagin na lang natin siyang Vice Pogi. Ayan, Vice Pogi. Hindi ka naman maganda eh, pogi ka eh. Mas pogi ka pa nga kay Ayon eh. Hoy, Vice Pogi. Eto, pakinggan mo. Meron kaming reaction at komento laban dyan sa mga pinagsasasabi mo nung nakaraan sa social media tungkol kay Heart Evangelista. Walang iya ka, fake news pala yung yung fake news ka palang hayop ka. Walang hiya. Grabe no. Ang kapal ng mukha mo, ganyan din si Heart Evangelista Escudero. Tapos yung pala fake news pala yung mga pinagsasasabi mo. Oo. Sige, wag na natin patagalin. Umpisahan na po natin itong bidyong ito. At excited na akong ikaw ay pagmumurahin. Hindi, joke lang. Hindi naman kita mumurahin. Sige, go ahead. Kay Pangulong Duterte sa ICC. Palakpakan natin. Yan ang totoo eh. Eto pa, matindi. Mali na nga yung desisyon ng gobyerno. Naglabas din ang desisyon ang bulusan. Ayun. Sino naman yung bulusan? Yung bulusan. Ito ayan. Basahin natin sa kanilang website, kanilang page sa Bulusan, pamahalaan ng bansa bayan ng Bulusan. Tungkol ito doon sa komento ni Vice Ganda na nagbigay daw siya. Ang Vice Ganda palepal ka na naman ha. Ay nako. Bilang ina ng bayan ng Bulusan, ito po yung mayor ang nagsulat nito, Wenny Rafalo Romano. Nais ko pong magbigay linaw sa naging pahayag ni Vice Ganda sa It's Showtime episode ng ABS-CBN noong October 24, 2025 patungkol sa kanyang donasyon sa Bagakay Elementary School na kumalat sa social media. Tahasan niya sinabi na bulok ang eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista. Grabe, no? At walang mga reading materials. Grabe no. Nais ko pong bigyan diin na wala pong kinalaman si Miss Heart Evangelista sa isyong ito. Uy, Miss Heart Evangelista Escudero. Kasal na pala sila, hindi ko alam. Sorry, hindi po may showbiz. Dumalaw po sa Bagakay Elementary School si Vice Ganda noong September 26, 2023 at nag-pledge po siya na magbibigay ng donasyon sa paaralan. Ang unang donasyon ay 50,000. Ina, pinagmalaki mo pa 50,000? Sana kung mahirap ka. Hayop yan. Kung mahirap ka, okay, mag-donate ka ng 50,000. O kaya sabihin na natin yung sumasahod ka lang ng 100,000, 50,000. Kung magdo-donate ka ng 50,000, abay malaking bagay yun. Pero kung milyon-milyon ang pang spaghetti nyo, tapos 50,000 lang pala, pledge pa lang to pledge. Pledge pa lang pala yun, hindi pa pala Kadiri naman, pinagmalaki mo pa 50,000, ikaw na. Pwede ba soli ko na lang yan, pledge niyang yan, tas ipagyayabang niya 50,000 lang pala? Oo nga, huwag mo na tanggapin yan. Pwede, pakisoli na lang, ako na lang magbibigay sa inyo. Mayor, pledge pa lang naman ipagyayabang niya pa 50,000 lang pala. Oo, kung ako yan, hindi ko yan tatanggapin. Total pledge pa lang. Ewan ko kung kung tama yung pagkakaintindi ko. Nakalagay kasi sabi pledge pa lang.
ibig sabihin hindi pa niya natatanggap yon. So kung ako yon kung ako yung mayor ba yon na nagsalita, hindi ko tatanggapin yan, animal na yan. Or kung dumating man na yon at na ano na, eh di, at least ngayon nasabi mo na yung, kung nasabi mo na yung totoo na itong si Vice Pogi nagsisinungaling. Alam mo kasi, banat bay, ganito yan sa tingin ko, sa tingin ko lang. Ito kasi, alam naman natin yan, yung mga mainstream, yung mga nasa mainstream media na hawak-hawak ni na pagmamay-ari na ngayon ni Kim Bonjing. Yan, ang tawag dito yung syempre lahat yung mga kagaya niya ni Vice Pogi, syempre alam mo naman binabayaran siya natural, lahat ng ikumpas gagawin. Ano ibig ko sabihin? Kasi alam naman natin na wala naman silang gagawin kundi manira lang. Ngayon maninira sila, although alam nila sa sarili nila na wala namang kasalanan itong mga taong to. Sinasabi lang nila yan sa media para merong mga, kasi sa mga nanonood sa telebisyon, marami dyan hindi well oriented sa politika. So kapag ka nakarinig sila ng mga ganyang bagay, madali silang mapapaniwala, at ibig sabihin maraming gullible yon sa madaling sabi. At karamihan sa mga Pilipino, hindi naman nakaramihan, marami pa rin sa mga Pilipino, yun, mas magandang sabihin, marami pa rin sa mga Pilipino madaling mapaniwala or gullible nga. Kaya nila ginagawa yan. Yun lang sa tingin ko, ang opinion ko. Halatang halata naman sa lahat ng mga ginagawa nila, maging kay VP Sara, alam naman nila na wala silang pwedeng ikaso dahil hindi nga korap yung ali. Sila lang gumagawa ng paraan. Ingay sa media kahit na alam naman nila na wala silang ikakaso. Nag-iingay lang sila para sirain ang pangalan ni VP Sara at ng lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, di ba? Dati naman si Escudero hindi naman pro Duterte si Escudero, no? Hindi naman pro Duterte si Escudero talaga Sa pagkakaalala ko, tumakbo yan under Liberal Party. Como ibinasura nila yung impeachment ni VP Sara, ayan ngayon ang ginagawa sa kanya. Syempre, yung mama didepensa sa sarili niya kasi syempre kilala natin si Escudero. Ako, alam nyo mga kababayan, kahit si Escudero sa kabilang panig, gusto ko pa rin siya. Si Escudero hindi naman talaga Duterte alay yan. Ngayon, kung bakit gusto ko siya, humahanga ako sa niya yung pagiging, hindi siya nawawala sa pagiging abogado niya tuwing magsasalita siya. Palaging nandun yung professionalism, nandun yung alam niya kung saan siya papanig. Kaya gusto ko si Senator Escudero. Hindi siya pwedeng tawaging tuta ni ganito, tuta ni ganon, kagaya nung isang tuta doon. Nagpakatuta. Nagpakatuta na kay ayun. Hindi nyo pwedeng tuta-tutain si Escudero, sa madalit sabi. Kaya gusto ko siya. Kahit tumatakbo siya under Liberal Party. Diba? So, ayun. Nalayo na ata ako. Itong si Vice Pogi, yun lang talaga ang purpose nila, para sirain lang ang Escudero.
'Diba? Ang nakakalungkot nga, meron mga natatangay. Kaya nga ako, mga kababayan, nagdesisyon ako gawin itong channel na to para somehow makapagmulat ng mga taong kahit na sabihin na nating majority na ng mga Pilipino ay marunong na, meron pa rin kasing mangilan-ngilan. Tapos nakikita ko na parang nakakabalik sila yung mga makakaliwa. Nakakabalik sila Nakikita ko yung mga kabataan na dumadami sila ng mga kabataang yung diwang parang komunista sila. So nakakaalarma, mga kababayan. Kaya ako napili kong tumulong sa mga Duterte vloggers na kapag desisyon akong tulungan sila, kasi hindi natin masabi, baka sa pananahimik nila, alam naman natin gumagalaw sila ng pailalim. Nakakatakot kasi nakita ko nung rally nung September 12. Ang dami nila. Gulat ako. Ang dami nila. Syempre alarming 'yun. Pwede pa silang dumami. Kaya sa ganitong pamamaraan, naisip ko baka sakali makatulong ako sa lahat ng Duterte vloggers. At sana magbunga yung yung ginagawa natin, kasi gusto kong makabahagi sa kasaysayan ng Pilipinas na kung sakaling magtagumpay man tayo, at least alam ko may naiambag ako kahit sa ganito man lang na pamamaraan. Kasi alam ko yung boses ko makakarating kahit saan man panig sa mundo na merong Pilipino. Baka sakali makapag sa kanila, bigay inspirasyon, magbigay ng pag-asa na kahit ganito yung pinagdadaanan natin, sobrang dilim na, pero kahit gaano kahaba pa niyang kadiliman na yan, sa dulo niyan may liwanag pa rin. Naniniwala ako dun. So Banateros Brothers, nakikiusap ako sa inyo, wag kayong titigil. Marami kaming natututunan sa inyo. Kay Banat ba especially, naumpisa akong nakinig sa iyo since pandemic time, nung lockdown. Doon time na yon ako nag-uumpisa rin, gusto ko rin sana mag YouTube, kaya lang medyo nag-aalangan ako, natatakot ako. Pero dahil sa sa mga nangyayari, naubos na yung takot ko. Bahala na sila kung ano yung gusto nilang gawin sa akin, kung sakali man. At least kung may gawin man sila sa akin, alam ko may naiambag ako sa bayan. Kung sakali man na magtagumpay itong mga ginagawa natin, nakatatak sa kasaysayan na merong isang nagmamahal sa bayan nating Liag. Hanggang dyan mga kababayan, maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out.